What does it mean to you to be a faithful servant of God? Hi, happy Sabbath everyone. Ako si Sister Propita Yaon. Has been a member of the Bacolod Central Church here in Lusuriaga for almost 39 years na. Damo ko sa mga offices nga naagyan, na kaagi ko sa elder, Sabbath School, Personal Ministries, Treasurer, kag ang pinagid ka ako nga hindi malimtan memorable nangin membro ako sang Central Philippine Union Conference, ICSICOM, kag sang Negros Occidental Conference, ICSICOM. So, this afternoon, I will be telling you a part about my prayer life. Being a faithful servant of God, it means a deeper relation to my God. It means I have no other God but Him only. Siya lang gid ang akon nga Diyos, wala na. He has been faithful to me. His faithfulness is unfathomable. Palangga niyo gid kuya, dali sa to anay hasta subong. So, bilang iya nga servant, nga mangin faithful sa iya, napamatian ko na ang iya nga voice, kung ano ang iya nga i-impress sa akon. Ni kinahanglan inang tumanon ko, makilala ko ang iya nga tingog, kag kung ano na siya ang iya nga ginadirect sa akon, then I joyfully obey. Nga para nga mapalipay ko ang akon nga Ginoo, tracing back sa akon nga relation sa isa to anay nga kadugay sa akon sa kalibutan nga nagbakasyon ko. So I promised myself to be faithful to Him, not hindi lang nga double times, kundi nga triple times, nga ma-feel ko gid ang iya nga faithfulness sa akon, kag mabayaran ko ang iya nga pagkatutom sa akon. So kung anong mga activities ang simbahan, lipay gid ko nga maka-join sang amusina. I give my all. Kung ano da ang talento nga ginhatag sang Ginoo, so gina-try ko ang akon nga best nga maka-participate para sa iya kahimayaan, kag sa akon man nga kalipayan sa pag-serve sa mga katawan sa palibot kag sa sulod sang iglesia. So, can you describe a moment in your life when prayer changed everything? Yeah, that's the best nga akon nga nangin experience no, when prayer changed my life. That was 2006. I had a dream during the night. Kag sa akon nga dream, gamasakit ako. Nga may hubag ako halin sa ulo pakadto sa tiilda pareho kay hub. Then I saw something sa likod ko nga nag-flash, nga nagasanag siya. Then my voice nga nagahambal sa akon, aga masakit ka, inang mag-pray ka, hambal nga sa akon. So ginatulo ko ang akon nga self, kag ang akon nga kamot nga kalain gid. So nag-pray ko once, wala man na ayo. Hambal gid ang voice, mag-pray pa gid. So nag-pray ko, ikaduwa, ikatatlo, ikaapat, ikalima, then ikapito. Then, sang ikapito na nga time, paglantaw ko sa akon yung self, wala na, nag-ayo na. Then, nagbalikid ko, wala naman to ang nagasanag, kaganyagano sa akon nga likod. Susiling ko sa, Lord, ikaw to? Udamgo ko na. Then, sang nagbugtaw na ko, panugdum kong akon nga damgo, kami mga damgo, nga malimtan, tapos atula ko gid nalimtan. So, pag abot sang meeting, sang board, sang October, nag-propose ko sa ilang nga siling ko pwede mahimo ang Bacolod Central Church ng prayer ministries. Paano na siya? So amo naman tong akong ginpray sa Ginoo nga Lord, i-lead ako nga mahimo ini siya nga ministry diri sa simbahan. So that was the start. So nagsugod ang prayer ministry sang BCC 2007 hasta sa subong pila na siya katuig. That is 18 years. And that has changed me a lot. Nga amo na siya ang nagpabag-o sa akon, nga makapakig-angot ko sa Ginoo anytime, anywhere, no, biskan diin nga doog, biskan diin nga ano. Pag wala ko yan, huya mga muyo, sa bisan kay Sir Oda, tawagan ko sa ospital, si Ilablay, o kung sa kay Sir Oda, I pray. Naabot ko man nga nag-pray ko online, sa magtawag sa akon, nga pangamuyo, kami bis, so, kinitagaan ko gid time nga pray sa ila. How do you discern God's voice or leading in your prayer life? So when we say discern, makilala ta, no? Mabatian ta ang iyang voice. Kabudlay nga ina ba lang masiling mo nga
gakalito ka kung ang Ginoo gid ni bala o kung lain. But when you know the voice of your God, then you are very certain nga siya gid na. So what I do very early in the morning sa akong ginaay nga pagmuklat sa akong mata, ginaano kong akong nga ear na, is there something? Is the Holy Spirit whispering to me? May ginahutik sa akon o kung ano. Kaya sometimes, siyempre, sa sini nga panahon subong, unahon tanay atong cellphone, and then, ulihin na lang ang ginaubat sa akon hindi. Kaya ginapamatian ko ng iyang voice, so na siling na sa akon nga, read your Bible. So, akson ko na akong Bible every morning, gidya, inahag ko din akong Bible. So, thank you. Ara na sa akon nga diriyo, sa akon uluhan. Thank you nga anak ka. So, you're guiding me. Then, ihag ko na siya, open ko na. Kaya kung nga Bible, may komentaryo na siya ni Mrs. White mo. So, basahan ko na siya sa diri nga chapter 10, basahan ko man ang comment ni Mrs. White. Then, after na mabasa ko na ang Bible, ang comment ni Mrs. White, mabasa ko sang lain nga libro, paryo bisang Story of Redemption, o kung sang ano. So, nangin inspiration ko na siya nga makilala ko ang leading sang balaan nga espiritu nga naghambal sa akon, himuon mo ni o hindi mo ni paghimuon. So I never get out of my room na hindi ko makapakigangot sa Ginoo pinagi sa pangamuyo. Kay experience wise, basta malipat ko na kang magwa ko nga hindi ko ka-pray, nga hindi ko makapanugyan kay hindi ko mapamati siya tingog right away anuhon niya gid ko sinaiya balik to. May kulang ka din. Amo na nga ang relasyon nga dawa. So, very nice and very sweet. How do you encourage others to grow in their prayer life? Very kita sa encouragement. Kabudlay sa subong nga panahon nga mangin prayerful ka. No? Masiling ang tao nga kadamo sang iyang nga priority. But, when you have na-build mo ng imong relasyon sa Ginoo. Gatangis na siya nga gatangis. Ang relasyon yung nga duwa nagahugot, gets closer, then it gets deeper, nagadalom, and it gets sweeter, nagatampis, pagid. So, masiling ko sa mga kauturan, prayer is power. Mugin na siya ang aton nga gahom kay nga ang banging Mrs. White, once we kneel down, kakurog na iyang taway. Kaya masiling niya siya nangayo naman sa bulig, oh. Di din tagapangayo bulig, kundi sa Ginoo. So, mapalayo na siya sa aton. But we don't pray just once a day. Nagyan ko nga sa New Zealand, nagpula akong mata. Bangod, I don't know kung ano. I have prayed to God 8 times in a night. Wala bulong. Nagsimana na siya nga pula bangod sang allergy nga summertime nga damo sa mga pollens nga galulupad. But I tested the Lord. Mga kauturan, you test the Lord. Testingin nyo ang inyo nga Ginoo pinagi sa pangamuyo because I have tested Him and I have proven Him many times. Nga biskan wala bulong ayun niya ta pinagi sa pangamuyo. That was December 31. Manugpuli na ko January 3. Akon mata pula pa. But when I prayed to God 8 times in a night, pagbugtaw ko sang aga, my eyes was fully healed. Wala gid sang pula, wala gid sang pula. Akon mga anak, kag akon mga apula, nakagreet sa akon Happy New Year, ara lang sa pertahan, kaya hindi pwede ba si mawaan ko sila, pero ang Ginoo amo na siya. So please, mga kauturan, I'm appealing to you. Pray to God. Kneel to Him. Di ko man pakita sa inyo akong tuhod, pero itong naniya kaya bangag sa pangayo. But, once nga magpangamuyo kita, we're talking to the King of Kings, the Lord of Lords. Siyang aton hari sa mga hari, ang Ginoo sa mga Ginoo. And it's a big opportunity, privilege, kalalipayan, pakigangot kita sa iya. Kahulat lang na siya, pero nga wala to ya gali si propita, nakapalapit sa akong, kag nakapangamuyo. So, hindi ta siya pagpahulaton. Amanong tagid pirmi, kag mangin ang aton nga adlaw mabinungahon sa pagpakigangot sa aton Ginoo. Ano man aton ginahimo, kapin pagid kita nga mga babae, panghugas man da, kapanglaba man da, gataon o kung gaano da, kabay pa ang aton nga una-una. Stay tuned sa aton nga manluluwas. I love you, my God. I love you. You are my life. You are my breath. You are my everything. I'm nothing without you, Lord. I am Propita Yaon, sharing His light one story at a time.